Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Litose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Pray po, Panginoon, ng gabi po sa bawat isa sa atin na tayo nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang patuloy na kahabagan at biyaya na tayo ho ay nakapatuloy sa atin buhay, sa ating pananampalataya, lalo na maging sa ministeryo ho ito ng Time in the Word. Salamat po sa pagsuporta ng bawat isa. At kung sakaling dasing ho sa inyo ang gawain ho na ito, ay malaking encouragement po sa atin na malaman po ito. Anyway, bago tayo dumako ho sa ating pag-aaral ngayong gabi, excuse me po muna, nakiuso ng kaunti si Brother Paul at samahang na ho na din yung kaakibat noon yung allergy, pero salamat ho sa Panginoon sa patuloy niyang pagsustento. Anyway, ilang po muna mga announcements and let me just prop up yung ating slide. Una ho, ay encourage ang bawat isa. Kung meron kayong time, please do visit ang Faithful Bible Truths na YouTube channel. Subscribe and then also share nyo natin sa iba upang marating din sila ng mga katotohanan ng Panginoon. And then also this coming Sunday, we're very much excited. Family Sunday, yearly, ginagawa ko yan dito sa JCBC. And we will have our yearly family picture taking. So we are praying and hoping na bawat pamilya ay kumpleto. And again, tinago, isa sa mga desire natin, yung mga kapatiran natin na may mahal sa buhay na wala pa sa pananampalataya, ay ito ay maging kaparaanan upang sila ay maanyayahan at makasama. And who knows, maaaring ito'y gamitin ng Diyos upang buksan ang kanilang mga puso sa Ebanghelyo. So pag-pray ho natin ating Family Sunday this coming Sunday. Pero una sa lahat, syempre, it's the Lord's Day, ang ating pagsamba, ang pinaka-aktibidad. And then, we're just using the occasion to be able to invite others. Pag-pray ho rin, maging ang pangangaral ng salita ng Diyos. We will put a one Sunday hold sa atin hong pag-aaral about sa Romans chapter 12 na tayo sa mga gifts. And medyo madadaan din actually natin dito. Mas mabilis-bilis lang ang ating pag-aaral ho ngayon patungkol ho sa mga gifts. Nevertheless, ay tayo ho ay mag-aaral ng ibang paksa this coming Sunday, particularly about the family. So pag-pray ho natin yan at nawa ho ay pagpalain ho ng Panginoon. And tayo ho muna ay dumako sa ating pananalangin bago tayo tumunoy sa atin hong pag-aaral ngayong gabi. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Salamat, O Diyos, na kami ay iyong kinahabagan. Hindi lamang, O Diyos, sa aming mga pang-araw-araw na buhay, kundi, O Diyos, ikaw ay patuloy na gumagawa sa aming pong pananampalataya. Salamat, O Diyos, sa katotohanan na ikaw na nagsimula ng mabuting gawa sa amin. Sangayon sa iyo salita, sangayon sa iyo pangako, ay tatapusin mo ito hanggang sa araw ng aming Panginoong Hesukristo. Purihin ka, O Diyos, sa iyong katapatan, purihin ka sa iyong mahabang pasensya, purihin ka sa iyong mapagmahal, maging ang iyong kamay na nagdidisiplina sa amin upang kami, Panginoon, ay patuloy na hubugin sa wangis ng aming Panginoong Jesus. Salamat, O Diyos, sa biyayang ito. And Lord, as we go through itong buhay na ito, at iba-iba man, Panginoon, ang aming kalagayan, mga hinaharap, nawa, O Diyos, ay maluwalhati ka namin sa anumang sitwasyon na kanilalagyan namin. Tulungan mo po kami maging ikaw ay lagi nasa harapan namin, lagi nasa konsiderasyon namin ang aming mga plano, pangarap,
sa aming buhay, sa aming pamilya, ay mahubog ng mga katotohanan sa ayon sa iyong salita. Huwag mo kami hayaan, O Diyos, na mahubog sa sanlibutan ito, as we have studied sa Romans 12, na ang kalooban mo sa amin ay offer ang aming mga sarili bilang haing buhay and not be conformed sa sanlibutan, kundi, O Diyos, matransform kami sa pamamagitan ng iyong mga katotohanan. Gamitin mo nawa ang aming pag-aaral ngayong gabi upang lalo matransform ang aming kaisipan at ito'y aepekto sa aming pamumuhay. Karoon kami ng tamang pag-iisip sa pamamagitan ng iyong mga katotohanan. Gamitin mo po ito, O Diyos, upang patuloy na badalin ng iyong mga anak at yun din ay maluwalhati ang iyong dakilang pangalan. Salamat, O Diyos, sa iyong patuloy na kahabagan. Aming inihiling na patuloy mo kaming tulungan at lahat ng ito, Panginoon, ay makaluwalhati sa iyong pangalan. Lord, patawarin mo din po kami sa aming mga pagkukulang, mga kasalanan, at nawa, Panginoon, ay tulungan mo kami na patuloy na labanan ang kasalanan na katahan pa sa amin at makapagbigwalhati sa aming Panginoong Hesus Kristo. Lahat ng ito ay aming inihiling sa iyo sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So, dumako tayo sa atin hong pinaka-lesson ngayon. Dahil lang po, ayusin ko lang. Wala pala yung video capture na isa. Ayun. So, this is lesson number 33 ng Doctrine of the Holy Spirit. We're going through it slowly but surely. Pero medyo mas mabilis tayo ngayong gabi. And Lord willing, matapos natin yung list ng 7 ordinary gifts na ibinigay ni Apostol Pablo sa Romans chapter 12. So, let's go on. Again, napakahalagang prinsipyo at kung meron tayo mapipick up sa mga pag-aaral natin, I hope ay isa ito pag in regards to the gifts of the Holy Spirit. It must be exercised under the rule, under the authority of the Word of God. Walang hihiwala, walang papaibabaw, walang hindi nakapailalim sa nakasulat na salita ng Diyos. Any claim of experience should be examined under the Word of God, and any claim of exercise of any abilities or gifts na kiniklaim na galing sa banal na Espiritu must be exercised under the Word of God. So, pinag-aralan natin yung mga nakaraan na miraculous gifts or supernatural gifts, gifts of healing, working of miracles, casting out of demons, prophecy, word of wisdom, gift of knowledge, gift of faith, and gift of discerning of spirits. Again, halaga yung gift of discerning of spirits noon, lalo na yung spirits ay hindi yan yung mga spirits na lumulutang-lutang, kung hindi mga teachers. Discerning teachers. That means, pag may nagtuturo, they are able to discern kung yung tinuturo nila ay tama o mali. Lalo na't higit dahil wala pa silang mga kopya ng salita ng Panginoon. Hindi pa tapos ang pagsusulat ng salita ng Diyos. And then also, a big pinaglaanan natin malaking panahon itong different kind of tongues. And pagkat ito'y talamak na ginagamit hanggang sa ngayon, lalo na ng mga, hindi lahat, pero mga charismatic and Pentecostal. Anong definition ng tongues na nakita natin sa ayon sa Bible? Speaking in tongues is speaking in other tongues is the miraculous ability to see real human language or dialect that is not known to the speaker. So to be able to supernaturally, miraculously speak a human language or dialect na hindi alam, hindi ito pinagpraktisan, pungunit ito ay tunay na lengguwahe. Ito lang ang meron tayong example sa Bible. Yung kiniklaim ng iba na angelic tongues, walang example sa Bible. Heavenly tongues, walang example sa Bible. Mysterious tongues, wala rin pong example sa Bible. Ang tanging meron tayo sa salita ng Diyos na speaking in tongues ay speaking in other languages, na ito ay nauunawaan ng mga taong nagsasalita ng ganong lengguwahe. Now, pagdating sa pangsyam na spiritual gifts, nandun yung interpretation of tongues. Kasunod na speaking in tongues ay yung gift ng interpretation of tongues. This is the supernatural ability given by the Holy Spirit that enables a person to understand, translate, and communicate in the common native language the message given in a foreign tongue. So muli, may speaking in tongues in a different language. Meron din naman na makakapag-translate noon and may i-communicate na may katapatan yung sinabi from a different dialect or language. Again, this is a miraculous
ability, hindi ito something na pinractice, hindi ito something na gawa-gawa, hindi ito something na bugso lamang ng damdamin. Tingin ko yun ang ibig niya. No, no, no. Ito ay bigay talaga ng kakayahan ng banal na Espiritu. Ang mahalaga, only interpreted or translated tongues are allowed in the church. Ang ayon kay Apostol Pablo sa 1 Corinthians 14:28, but if there be no interpreter, let him, yung nag-i-speaking in tongues, keep silence in the church, and let him speak to himself and to God. So again, kung ating gagamitin ang salita ng Diyos at sa ating susukatin yung ginagawang pag-quote-unquote perform ng speaking in tongues ang maraming mga born again charismatic Pentecostal churches ay hindi papasa sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Kung walang interpreter, let him or her keep silence in the church. So again, we've gone through 9 supernatural gifts of the Holy Spirit: healing, miracles, prophecy. Again, yung prophecy particularly foretelling the future, words of wisdom, gift of knowledge, gift of faith, gift of discerning of the Spirit, the different kind of tongues, and interpretation of tongues. So, ito yung iba't ibang mga gifts. So, let's go now to the ordinary gifts of the Holy Spirit. Now, pag sinabing ordinary, hindi ito parang a lower level than the extraordinary. No? Hindi yun ang ibig sabihin. It just means na hindi ito, pag tingnan natin, hindi ito ganun ka-miraculous pag tinignan natin. Hindi ito mukhang supernatural kapag tinignan natin. Biglang binibigyan ng kakaibang abilidad na higit sa normal. So pag tinignan natin itong normal gifts, it's more on enabling ng Holy Spirit to do yung kanyang kalooban. 1 Corinthians 12:4, now there are diversities of gifts but the same Spirit, whether it be supernatural or ordinary gifts, bigay pa rin yan ng banal na Espiritu, at hindi natin pwedeng maliitin ang mga ordinary gifts, or hindi naman natin pwedeng masyadong itaas ang mga supernatural gifts, which is exactly the problem ng mga taga-Korinto sa 1 Corinthians chapter 12 hanggang chapter 14, na doon titik-dik ni Apostol Pablo itong seemingly untrue and very, very sinful and carnal na pagtataas nila ng mga supernatural gifts, primarily ng speaking in tongues. So, pinakita ni Pablo na mas desirous ang gift of prophecy. Mas sabi nga ni Pablo, speak 5 known tongues rather than 1,000 or 10,000 words of unknown tongue. At inano niya yung kung walang interpreter, manahimik na lamang. So again, ay makikita natin na iniayos, nilalagay ni Apostol Pablo sa maayos. So dito, ang punto lang ho natin, ordinary or miraculous, ito'y parehong bigay ng banal na Espiritu. Hindi sabihin mas mataas yung isa o mas spiritual yung isang Kristiyano kaysa dun sa na quote-unquote ordinary gifts lang ang meron. That is not the case. Ito'y galing sa banal na Espiritu kapwa. Now, i-apply natin sa church. Every member of the church must know and recognize that they are gifted by God for service. Ang bawat bahagi ng church ay kailangang kilalanin at hindi lamang kilalanin kung hindi tatanggapin na ang bawat bahagi ng iglesia ay binigyan ng kaloob ng banal na Espiritu para ipaglingkod, para ipag-serve sa church, sa mga kapatiran. So we must instruct and train members to recognize and use their gifts, no matter how ordinary they may be. So muli, as we have said many times sa ating pag-aaral sa Romans 12 verses 1 to 5 dito sa church, every member is gifted, every Christian is gifted, and therefore every Christian member ng church must be serving. Yan ang disenyo ng Panginoon. Walang itas ang Diyos para maupo lamang at maging tagapanood lamang. Now, sa Romans 12 verse 6 and so on, ay nagbigay ng listahan si Apostol Pablo. These are 7 different ordinary gifts of the Holy Spirit, abiding service of the Holy Spirit, at nandito yung 7: prophecy, ministry, teaching, exhortation, giving, ruling, and mercy. So ito yung 7. Tingnan natin, probihin natin, nakaraan pinag-aralan natin itong prophecy, prophetia in the Hebrew, in the Greek,
a gifted faculty of setting forth and enforcing revealed truth. So primarily, ang word na prophecy, ang pangunahing meaning nito is to set forth revealed truth. Ano man yung truth na ni-reveal, ano man yung truth na sinabi, ano man yung truth na i-communicate, ay isa-set forth niya or ipoproclaim niya sa mga tao ng Panginoon. Now, dito papasok, yes, note, common misconception about the gift of prophecy is that it solely involves predicting future events. That is not the case. It is a very twisted or wrong view ng gift of prophecy na para lang, may kinalaman ito para sa panghuhula lang. You're able to predict, you're able to tell what will happen in the future. That is not the case. The gift of prophecy is to be able to communicate God's revealed truth. Now, kung ang nireveal ng Diyos ay isang bagay sa patungkol sa hinaharap, then yun yung faithfully na i-communicate ng prophet. Kung ang nireveal ng Diyos ay yung bagay na something, pinaalala o mensahe, kung ang mensahe ng Diyos ay patungkol sa bagay na nagkaraan, yun din ang sasabihin ng prophet. Kung sa kasalukuyan, yun din ang sasabihin ng prophet. So muli, ang punto lang, ang binabasag ko dito ay pag narinig natin yung word na prophet, ay daglian ang iniisip natin ay about future things ang kanilang mga ginagawa. That is a mishandling. Yes, as we have said, ang prophets madalas, lalo na sa Old Testament, ay identified sa pagpo-foretell ng mga future events. Pero as we have seen last Sunday, we have Aaron as the prophet of Moses. Hindi naman niya trabaho mag-prophesy ng future events. And we have Judas and Silas sa Acts chapter 15 na tinawag na prophets. Pero hindi naman sila nagpo-foretell ng mga future events. Ang goal, ang point na lang nila is to exhort people with the word of God, with the revealed word of God. So again, using God's word, using God's revealed word, ay ina-exhort nila ang mga that's why they are called prophets. Sabi nga John MacArthur, since the completion of the scripture, prophecy has no longer been the means of new revelation, but has only proclaimed what has already been revealed in the scripture. Difference. In time past, sabi nga in Hebrews chapter 1 verse 1, God spoke in diverse times, in diverse ways, and kasama dyan yung foretelling yung future, yung mga dreams and so on, kasama noon. Pero ngayon is through our Lord Jesus Christ and through those that heard Him. And ngayon dahil close na ang canon, sabi ng Panginoon kay John, wala na magdadagdag, wala na magbabawas, sarado na ang salita ng Diyos. So we still, prophets of today, still proclaim God's truth. Hindi freshly revealed, kundi what has been revealed, yung kanyang pinahayag sa kanyang salita. Ito kabase tayo sa nakasulat na salita ng Panginoon. Number next, gift of ministry. Gift of ministry. Ang term nito ay diaconia. Familiar term. Dito galing yung word na deacon. Meaning ay attendant, someone who waits to serve. Then din galing yung idea ng word na waiter. They wait para mag-serve, to aid. Yun yung ibig sabihin ng diaconia. Has a very broad application that includes every kind of practical help in the ministry of the church. So any practical help, if you remember sa Acts chapter 5, merong problema sa church. And para hindi maistorbo yung ministeryo ng pananalangin at pag-prepare at ng salita ng Panginoon, tangangaral, pagtuturo ng salita ng Diyos, they chose certain 7 men who had the qualifications, and sila yung kinikilala na first ng mga deacons. They were appointed to that business or to that problem para din nila, para gawin nila, para tugunan nila ito, para i-oversee nila ito. So marami itong broad application sa mga practical helps sa church. It can be like sa Acts chapter 5 about the distribution, benevolence in church. It could be sa structure ng church. It could be sa mga programs sa church, and so on. Napakaming mga bagay. And ang goal at ang gawain nila is to be able to help, practically help. These are people whom God has equipped to minister in the church, in the corporate life of the church, and in the lives of the needs of its members. Again, whether it be during the Lord's Day, in the corporate gathering ng church, sama-sama, or whether it be throughout the week, to be able to minister, to be able to help others. And sa biyaya ng Panginoon, I've seen brethren in our church na gumawa, humahakbang, helping others,
visiting the sick and so on, nagsusupply at tumutulong sa iba't ibang mga kaparaanan. So, purihin ang Diyos sa bagay na yun. At yun ay napakaganda sa isang iglesia. There are people in the church, God gifted in a very special way to minister. Now, gusto ko lang liwanagin, as we will see all other gifts that will follow, lahat tayo ay inuutusang mag-serve. I hope we are convinced. Hindi natin pwede i-claim, walang gift ng service, hindi ako para dyan, hindi ako para maglingkod. No, lahat tayo ay inutusan para maglingkod. Pero there are certain individuals in the church, in the body of Christ, whom God has gifted with this extraordinary ability, and doing so, they are able to encourage others. The primary object, they are able to encourage others, to help the ministry ng pastor or ng mga leaders ng church. So again, yun ay napakaganda. Number 3, the gift of teaching. Gift of teaching. Well, ano ba ang gift of teaching? The primary objective of teaching is the informing of the intellect. Yun ang primary goal ng teaching. Nagtuturo, tinuturuan, binibigyan ng impormasyon, nililay down ng maliwanag and convincingly ang mga katotohanan ng salita ng Panginoon. So it's effectively and convincingly informing ang intellect, ang kaisipan ng. So yun yung pangunahin. Sabi John MacArthur, the Christian who teaches is divinely gifted with special ability to interpret and present God's truth understandably. Now, yes, well, Brother Paul, kung gift of teaching, di lahat ng mga teachers sa mga schools ay may gift. No, this is particularly in the church. So, ang tao may gift of teaching ay may kakayahan na ituro, ihayag ang katotohanan. At saan nakabase yung katotohanan na yun? Well, hindi yung katotohanan ng latest na sport events, hindi yung katotohanan ng latest na usapan sa mga tungkol sa mga artista. No, that's not it. Hindi yung katotohanan na revealed sa salita ng Diyos. So therefore, isa sa mga prerequisite ng may gift of teaching, hindi lang siya basta mahusay magsalita, kundi nahandun din ang kaakibat nito, yung kanyang pagiging able na paghahandle ng salita ng Panginoon. Nahandun yung special to be able to interpret the God's truth, understanding, and ipipresent ito, to be able to interpret God's truth and to be able to present God's truth. Understandable. The gift of teaching could apply to a teacher in a seminary, Christian college, Sunday school, or any other place, elementary or advanced, where God's truth is taught. Be it ikaw ay Sunday school teacher sa mga bata, nawa ay nahatid yung gift of teaching at napag-iinam ito, nahandun yung pagtuturo sa mga young people, sa adults, or sa mga susunod natin na mga ministries, to be able to go out, and when we evangelize, maybe we will do some mga open tayo ng mga ministry that will be able to guide people and to teach them the Word of God. Again, hopefully, mula sa ating iglesia ay makita natin, ma-pinpoint natin, and then also magamit ng mga palataya yung gift ng teaching kung sila ay binigyan ng Panginoon. It doesn't mean na basta gusto mo lang magturo ay gift of teaching ka na. That's not really it. Well, isang magandang konsiderasyon ay meron kang desire. Okay? Kung meron kang desire, meron ka bang faithfulness? Kung meron kang faithfulness at desire, meron ka bang gift? I think that is the three main elements: desire, faithfulness, and gift. Kasi kung meron kang faithfulness and meron kang gift pero wala kang desire, may problema. Kung meron kang desire, meron kang faithfulness pero wala kang gift, hindi rin naman pwede. Kung meron kang desire, meron kang faithfulness, sinabi ko na pala yun. So, sa makita na, itong tatlong to dapat ay magkalakip-lakip. So, merong desire, merong faithfulness, and nahandun yung ability na ibinigay ng Panginoon to be able
to teach the Word of God in different levels, from children hanggang sa mga adults, professionals, and so on, ay to be able to lay out yung salita ng Diyos na sa paraan na ito ay maintindihan ng mga nakikinig. Number 4, the gift of exhortation. Tinignan, parakaleo. Sounds familiar dahil dito galing yung comforter, paraclete, the comforter, ang mga aaliw. At ito yung isa sa mga terms na gamit patungkol sa banal na Espiritu. He is our comforter, the Holy Spirit is. Ano ibig sabihin ng parakaleo? To be on the side. Yung pag nandun ka sa tabi, tinatabihan mo. All that goes with the idea of someone on your side. Nandun siya sa tabi mo para tulungan ka, sa tabi mo para i-comfort ka, sa tabi mo para i-challenge, or a better word, motivate ka. Kaya mo yan, pa. Sa tabi mo. It is the ability to use the Word of God for counsel and encouragement of fellow believers. So itong gift of exhortation is to be able to take the Word of God, to be able to take the truths of the Word of God, the promises of God, and to encourage, to comfort, to motivate, to help kung merong kailangan ng counseling, kung merong nandun yung kabigatan at kalungkutan, to motivate na magpatuloy sa kalooban ng Panginoon. And again, hindi lang ito dahil alam niyo, hindi lang ito, paano tamang sabihin, to just think positively or to be optimistic. Hindi lang ito basta, kaya mo yan. Sabi nga nung kanta, wag mo lang isusuko ang laban, tuloy-tuloy ka lang, may sisikat din ang araw. It's encouraging and helping and assisting and comforting other believers through the truths of the Word of God. Isang magandang example, siguro magkakasama na ito, gift of teaching and exhortation at the same time, ay si Apostol Pablo. If you remember sa sa 1 Thessalonians chapter 4, na ang sabi ni Apostol Pablo, ayoko kayong maging ignorante patungkol sa mga natutulog o sa mga patay ng Kristiyano, because may nagsasalaula ng doctrine ng resurrection. At ito ay nagdudulot ng matinding kalungkutan sa mga mananampalataya na meron na silang mahal sa buhay na mananampalataya din na namatay na. At ang sabi ni Apostol Pablo, hiniyag niya yung patungkol sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. And knowing this truth, na pagbalik ng ating Panginoong Jesus, hindi natin kayang pigilan yung mga mauuna pa sa atin yung mga namatay na kay Kristo Jesus. And so shall we be the Lord. At ang sabi niya, wherefore comfort one another with His words. Comfort one another with His words. So with the Word of God, with the truths of the Word of God, we come alongside, tumatabi tayo sa isang kapatid, isang nanay, isang young people, isang tatay, isang empleyado, or whatever, kanyang sitwasyon, to be able to comfort and to ayon sa salita ng Panginoon. Hindi lang ayon sa ating, may mga taong talagang very outgoing and very, very charismatic and very, very influential. No, hindi lang din puro emotional triggers ang meron akong kakilalang ganun, talagang sa emosyon, dudurugin, nagdadalihin yung emosyon. I'm not saying na devoid of the emotion, but ang primary foundation ay ang salita ng Panginoon. Dahil kung doon na itanim, lalo na going away, saging sa mga counseling, ang pangunahing punteriya ay ang salita ng Diyos. Kasi pag ang pinunteriya ay sitwasyon at emosyon, nagbabago ang sitwasyon, nagbabago ang emosyon. Pag yun doon nakabase, pero ang salita ng Diyos hindi nagbabago. And yun yung goal natin. When we counsel people, when we come along as we have here the gift of exhortation to go beside them, we go to the Word of God. So hindi lang ito napansin mo na pag may kinakausap, magaling ako mag-cheer up ng mga tao. Hindi lang yun, it's just merely cheering up people. It's offering them the Word of God to give them comfort and to motivate them. The gift of exhortation, that's the
difference primarily. Why is this a spiritual gift? Hindi lang ito basta normal na ability ng mga tao. Titus 1:9, sabi, holding fast the faithful word as he hath been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and convince the gainsayer. So again, holding fast the faithful word with sound doctrine. That's why kung gusto natin maging mga able counselors, able exhort, to be able to exhort us, we must be given to the deep study of the Word of God, ng doktrina ng salita ng Diyos. And again, may mga times na I'm not bringing myself up as an example para itaas, but para lang magbigay halimbawa. Pag meron akong kinakausap at meron silang sasabihin problema, there are times that I will pause and think. Hindi lang think na basta paano aayusin, kundi anong sinasabi ng salita ng Diyos? Anong sinasabi ng salita ng Diyos? Paano to? Ganun kahalaga na meron tayong mga impok na salita ng Diyos sa ating puso at kaisipan. So just read on sa salita ng Diyos, memorize scripture, meditate scripture, and pag dumating yung mga panahon na whether it's sa personal mong buhay or to be able to minister to others, ay babalikan mo ang mga salita ng Diyos at mahuhukay mo yung mga salita ng Diyos. Sabi nga, pag may sinuksok, ay may madudukot. Yan din, yung mga salita ng Diyos ay madudukot natin kapag mayroong mga time na to be able to exhort others. It exercises sensitivity to the concern of the fellow believer. Again, to be sensitive. Sa 1 Thessalonians 5 verse 14, now we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the feeble-minded, support the weak, be patient toward all men. Wow, napakaganda. And when it comes to Christian counseling, napakahalaga ng 1 Thessalonians 5:14. Please take note, warn them that are unruly. So, meron mga tao na unruly. So, when we talk to people, example dito sa church, sa mga trabaho ko ay discern, are they unruly? Are they feeble-minded? Or are they weak? Dahil iba-ibang approach. Hindi puro warning. Mamaya gawin mo, warn the weak, and then ginawa mo ay comfort the unruly, and then support the feeble-minded. You're giving the wrong medicine sa mga iba't ibang mga tao, sa may iba't ibang karamdaman. No, pag unruly ang isang tao, ang kailangan sa kanya is to warn them. Kapag feeble-minded, nandun yung mahina ang kanilang kaisipan, kailangan sa kanila ay i-comfort. At nandun yung kahinaan, kailangan sa kanila ay support. Well, with all this, whether they be unruly, feeble-minded, or weak, be patient toward all men. And I, as a pastor, have learned and been learning this, na talagang kailangan na maging patient. Naalala ko na si John MacArthur, tinanong siya, anong sasabihin mo sa batang John MacArthur na nagsisimula pa lamang magpastor? Sabi niya, be patient. Isa yun sa mga sasabihin niya sa batang John MacArthur, be patient. And gusto natin ay talagang agad-agaran, solusyon agad, result agad. That is not the case in the Christian life. Even sa ministeryo nila Apostol Pablo, it's not the case. So nulat niya ang 1 Corinthians, may problema pa rin sa Corinth. May sharp letter, may problema pa rin sa Corinth. So muli ay kailangan ng pasensya. So ang punto, there must be sensitivity. Ito bang kausap ko, again, ito unruly, ito ba ay feeble-minded, siya ba ay weak, ano ba ang kanyang kalagayan? So and then base doon, yes, isa pa rin ang pagkukunan natin, yung truth ng Word of God, pero yung ating pag-deal, will be giving warning or comfort or support, there must be sensitivity. Mahalaga, it is not for pastor-only ministry. Ang gift of exhortation, hindi para sa pastor lang. It's based upon the personal preference. It's not based upon the personal preference of the or culture of the person, but in the Word of God. So, yung ating pag-exhort sa mga tao, muli hindi yung base sa personal preference na or sa kultura natin, kung hindi sa sinasabi ng salita ng Panginoon. 2 Timothy 4:2, preach the Word.
preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. So again, yes, ang mga preachers, yes, ang mga pastor, isa sa mga kailangan nilang gift is the gift of exhortation. Pero hindi ito sa mga pastor lamang. Number 5, the gift of giving. And always, jokingly, sinasabi ko dito sa church, ito sa mga gifts na maaaring iniiwasan ng marami. Wala akong gift na ganyan. Well, all believers, let me just state this plainly, all believers have the duty to give. Walang Kristiyano na walang duty na magbigay. Malino yan sa 1 Corinthians 8. Basahin lang natin, medyo mahaba. Moreover, brethren, we do you to wit the grace of God bestowed upon the churches at Macedonia. Muli, churches at Macedonia. Ang Macedonia, isang region, and there are many churches in Macedonia. Pero merong kalagayan ang buong Macedonia, yung mga churches doon apektado. How that in great trial and affliction, the abundance of their joy and their poverty abounded in the riches of their liberality. So, merong great trial of affliction and meron silang deep poverty. Pero sa kabila ng deep poverty and yung kanilang affliction, ang sabi ng salita ng Diyos, yung biyaya ng Diyos ay dumaloy, sumagana doon sa mga churches at doon yung kanilang abundance of great joy and yung kanilang liberality, richness ng kanilang liberality. For to their power, a bare record, yea, beyond their power, they were willing of themselves, praying us with much entreaty. Nakikiusap pa talaga sa ang tawag na, mas kayo ang mas nangangailangan. Well, sabi ni Apostle Pablo, talagang pinapakiusap na we will receive the gift and to take as the fellowship of ministering up to the saints. Dahil may mga ibang mga kapatiran na nangangailangan, nakikiusap yung mga taga-Macedonia sa ng kanilang kalagayan na tanggapin yung tulong na pinapadala para sa ibang mga mananampalataya. And this they did. That's as we hoped, but first gave themselves to the Lord and unto us by the will of God. In so much that we desired Titus that as he had begun, so he would also finish in you the same grace also. So again, ang punto ko dito, lahat ng Kristiyano ay inaasahan at inuutusan na maging mapagbigay. The churches in Macedonia give an example. At yung challenge ni Pablo, ang mga taga-Korinto, ang sabi niya sa verse 6, in so much as we desired Titus that as he had began, so he would also finish in you, the same grace. What grace? Yung sumagana sa mga taga-Macedonia. Ano yun? Yung kanilang grace sacrificial giving. Therefore, as ye abound in everything, in faith and utterance and knowledge and in all diligence and in your love to us, see, and that word see, siguraduhin, tiyakin, that ye abound in this grace na kinuwento ni Pablo, yung biyaya ng Diyos sa mga taga-Macedonia. And what is that? That grace giving, that sacrificial grace giving. Let this grace abound. See that this grace abound in you also. I speak not by commandment, but by the occasion of the forwardness of others and to prove the sincerity of your love. So, ang sabi ni Apostol, hindi ko ginagamit yung apostolic authority ko dito. Hindi ko pinipilipit ng inyong kamay. Pero gusto ko kayong encourage at itulak. Tingnan nyo naman yung ginawa ng iba. Tingnan yung mga taga-Macedonia na comparatively sa inyong mga taga-Korinto ay talagang mas mahirap ang kanilang kalagayan. At hindi lang yun, ang sabi nyo, mahal nyo kami. Mahal nyo ang mga mananampalataya. Prove the sincerity of your love. So again, ang punto ko dito ay all believers has the duty to give. So, hindi natin pwedeng isip, wala akong gift ng ganyan, so hindi ko gagawin. That is not the point. The point is all believers has the duty to give. Now, pagdating sa gift, the primary issue when it comes to giving is not the amount, but how the grace of God has worked in our lives and the state of our love for the God and the brethren. This gift is not based on the believer's financial standing. Hindi ito millionaire believers only gift. Gift only, sorry. Ang gift of giving, hindi ito para, to make the long story short, hindi ito para sa mayayaman lamang na Kristiyano. Ang gift of giving ay lahat ng Kristiyano may na magbigay. Pero meron mga particular mga mananampalataya na binigyan ng Diyos ng kakaibang biyaya ng mahal na spirito upang sila ay magkaroon ng pagiging sensitibo at mabuting puso upang magbigay. There is a God-given sensitivity to present needs.
madali nilang ma-detect, madali nilang makita yung mga pangangailangan nilang yun. Their giving becomes an example and encouragement to others. Ginagamit ng Diyos yung kanilang paglay na maging halimbawa at maging encouragement sa iba. And I would say na marami ito sa mga taga Macedonia na merong gift of giving. And God used that. Not just, can you imagine? God used yung gift doon sa mga taga-Macedonia, yung sumaganang biyaya ng Diyos doon, hindi lamang sa mga taga-Corinto, at all throughout for 2,000 years. Even until today, yung gift of giving doon sa mga taga-Macedonia ay nakaka-encourage, nakakahamon, exhort, nakaka-rebuke pa rin sa atin. So the gift of giving. Huwag natin itong malitin. Naisip ko lang ngayon, may tendency tayo na talagang mag-cringe away mula dito. Ayoko yung gift na yan. Baka mamaya magkakasala tayo na ang tingin natin ay ito ay kawalan. No. Again, we will just be giving from the resources na binigay ng Panginoon. At nawa, ito ay hindi natin tignan sa negatibong ilaw, hindi sa positibong pagtingin. Romans 12:8, or he that exhorted, let him, on the exhortation, he that giveth, let him do it with simplicity. Gawin daw na may pagiging, pero po sabi simple lang, hindi pwedeng malaki. No, that's not the thought here. Simplicity, hoplotes, ibig sabihin sincerity, purity of mind, liberality, bountifulness. Makikita natin dito, nandun yung pure motive. Sincerity, yan yung pure motive. Hindi ka katulad ng ibang mga natutulong na ang gusto ay mag-viral. Kaya, naalala ko merong isang sikat na YouTuber, merong kumpanya na nag-sponsor sa kanya. Ang ibibigay yata ay $5,000. Bibigyan nila isang homeless $5,000. At ang sabi nitong YouTuber ito, hindi, gawin yung 10. Gawin yung 10. Mas sigurado, mas magba-viral. So, yun yung goal nila. It's not actually to help, kundi to go viral. Hindi sincere, hindi pure. So sadly, magwalapit ng kampanya na at maraming mga kumakandidato ang napakamatulong ngayon. And sayang sapagkat madalas hindi nanggagaling sa maayos na motibo ang kanilang pagtulong. But not just with pure motive, but done with generosity. Again, with generosity doesn't mean kailangan malaki, but nahandoon. Generosity is more on the attitude. Nandun yung puso, nandun yung damdamin na gusto, at nandun yung agalakan na ginagawa ito. Number 6, gift of administration or the gift of ruling. Ang sabi sa Romans 12 verse 8, he that exhorteth on exhortation, he that giveth, let him do it with simplicity, he that ruleth with diligence. The word rule or ruleth, prostemi, ibig sabihin to stand before, to preside, or be over. Ibig sabihin, pagsakop, to preside, ikaw yung tumitingin, ikaw yung namamahala. That's the point. To stand before, nakatayo ka, nakatingin, at pinamahalaan ito. Description, one who has the ability of leadership in the church. Leadership, ability of leadership in organization sa loob ng church. To be able to administer, to be able to set aims and goals, at sa biyaya ng Panginoon ay dadali ng ang buong church patungo doon. One of the gifts that a pastor should possess, nandun yung pag-rule. Muli, yes, it is an obligation. He that ruleth not well his own house, how can he rule the church? Isa yung sa mga qualification ng isang pastor. So muli, hindi pastor lang ang mayroong gift na ganito, and there could be there are other members in the church that has the God-given ability to manage or organize that can be set over different ministries. Maaaring within sa mga sa church, meron tayong Sunday school, multimedia ministry, just to give an example. There are people who will be able to organize and to be able to set goals and to direct ang mga iba't ibang mga ministeryo. And who knows, other ministries, God will open up. We will need
people who will be able to oversee yung mga mga ministers na syempre under pa rin ng under pa rin ng ministry ng church and pastoring ng local church pastor. And lastly, dito tayo matatapos, the gift of mercy. Gift of mercy. Or he that exhorted on exhortation, he that giveth, let him do it with simplicity, he that ruleth with diligence, he that showeth mercy with cheerfulness. All believers are expected to be compassionate to others, especially to fellow believers. Again, yung word of mercy is showing compassion. Doon yung pagiging mahabagin natin. At ito lahat ang Kristiyano inuutusan, lalo na akong patungkol sa ibang mga kapwa mananampalataya. 1 John 3:17. But whoso hath this world's good and seeth his brother have need and shutteth his bowels of what? Compassion. Nasara mo yung bowels, yung damdamin ng pagkaawain sa kanya. How dwelleth the love of God in him? So again, ang pagiging compassionate ay isa sa mga marka ng isang pagiging tunay na Kristiyano, lalo na sa atin hong kapwa mananampalataya. Ang punto, ang lahat ng Kristiyano ay dapat meron ito, but there are people whom God has given extra, sabihin natin, extra amount, extra share ng mercy to be able to not just to feel but to act upon itong compassion sa iba. The gift of mercy, which exhibits itself in helping, is the gift and opportunity of undertaking special works of help. Tahanan yung pag na-exhibit ito sa pag hindi lang ito yung nararamdaman ko then meron na akong gift of mercy. No. It's feeling that, seeing then feeling and then acting upon it, undertaking yung mga roles na kailangan upang makatulong sa iba. This gift is connected to the mandate given to the church to exercise compassion to the poor. Again, ang buong church ay inutusan para gawin ito. Galatians 6:10, as we have the opportunity, let us do good unto all men, especially to those who are of the household of faith. Sa James chapter 1:27, a pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and the widows in their affliction and to keep him unspotted, himself unspotted from the world. So again, nandun yung pagbibigay panahon sa mga unfortunate or less fortunate na mga, hindi lamang mga Kristiyano, pero lalo na at yun yung pangunahin ng mga kapwa mananampalataya, to be able to see yung need and nandun yung bowels, yung damdamin, and to act upon it and to do something about it. And let me just read, hindi lang ito with mercy, kundi ang kailangan daw gawin ito with cheerfulness. Let me just read yung sinabi ni Albert Barr sa kanyang commentary when it comes to this cheerfulness. It is to be done with cheerfulness, itong mercy, pleasantness, joy, with a kind of benign and happy temper. Nandun yung kasiyahan, nandun yung kagalakan. Bakit daw? Nothing tends so much to enhance the value of personal attendance on the sick and afflicted as a kind of cheerful temper. Alam mo yun, yung bang pumunta ka, binisita mo may sakit, tapos initsyo mo lang sa kanya, yung dala-dala mong prutas. Yan. Anong tulong na? But mas ma-enhance, mas magiging, actually hindi yung prutas na madalas hindi naman nakakain noong nasa ospital, kung hindi yung bantayan, but yung compassion, yung cheerfulness, yung love na ipapakita towards doon sa nasa abang kalagayan. If any were a mild, amiable, cheerful, and patient disposition is needed, it is near a sick bed and when administering to the wants of those who are in affliction. Kung kailan tayo dapat talaga maging cheerful, tayo dapat ay maging amiable or patient and mild sa ating pakikitungo ay doon sa mga may sakit, doon sa mga nangangailangan, sa abang kalagayan. At nawa ay tulungan tayo ng Panginoon. Again, as we have said dito sa ating pag-aaral, di ito mga clear-cut na listahan. Well, pipili ako. Ang gusto ko dito ay mercy, at ang gusto ko dito ay teaching niya. No? Hindi tayo ang determina. Ang determina niyan ay ang Diyos. Kailangan lang natin alamin kung ano yung mga gifts and indications. And there are certain differences sa bawat Kristiyano, different combinations sa mga gifts, different levels of combinations sa mga iba't ibang mga gifts na ito
Natuwa, tulungan tayo ng Panginoon. And again, kung sakali man, sana ma-it's natin sa isip, wala akong gift of giving, hindi, therefore I will not participate. That is not the point. Dapat lahat ng Kristiyano nagpa-participate doon. Pero meron mga especially gifted ang Panginoon sa bagay na yun. So again, purihin ang Panginoon, nakakamangha ang kanyang gawa at siya ang nagbigay ng iba't ibang mga kakayahan na ito. Okay, dako po tayo sa ating mga questions sa ating comment section. Wala naman po sa private message, ay wala rin naman po sa text message, Brother Boy. Jesus is a prophet and apostle. Tama ba yun? Yes po. Ang prophet, again, ang ibig sabihin ay prophetia, to declare. So yes, he declared, and he also declared future events. Apostle meaning a sent one, an ambassador. Yes, he is also sent one. Pero pagdating doon sa technical use ng prophet sa Old Testament, technical use sa apostle sa New Testament, ay iba naman po yun. But yes, Jesus Christ fulfilled din yung mga gawain ng prophet and apostle. Baptist Church is not of God kasi wala daw tayo mga apostles or prophets which are gifts of God to His church. Tama ba yun? Mali po. Meron tayong apostles and prophets. Nasa Bible sila. Patay na sila. At tapos na yung ministry nila. And it will be ungodly na subukang ibalik yung ministry kasi tapos na ang salita ng Panginoon. Hindi na nakikipagdeal ang Diyos sa atin through fresh revelation. So therefore no need for their ministry and their gifts and their signs, to push na kailangan pa sila ngayon is to be unbiblical. Kasi sabi sa Ephesians 2:20, yung ministry ng prophets and apostles are foundation. At yes, nailatag na yung foundation. Then tapos na. Malapit na daw ang rapture. Dapat ba tayong tumigil sa magsisikap sa buhay? Hindi po. Si Martin Luther ba yung tinanong kung babalik na si Kristo bukas, anong gagawin mo ngayon? Ang sabi niya, gagawin ko pa rin mamahalin ko pa rin yung asawa ko, didiligan ko pa rin yung halaman namin, tuturuan ko pa rin yung mga anak ko, at kung ano man yung business mo, gawin mo. Kasi tama yung sinabi ni Paul Washer, wala nang secular and sacred pagdating sa Kristiyano. Pagdating sa Kristiyano, kung totoong Kristiyano, sacred lahat. Hindi ibig sabihin magkulong lang tayo sa church. We must be glorifying God even in our daily mga ginagawa. Magpantalon ng mga babae, may mga Baptist nitong aral, paano yan? Well, malayo na po ito doon sa ating pag-aaral, pero ang short answer is hindi ho bawal magpantalon ng mga babae. Ang bawal sa babae ay magdamit lalaki, at ang bawal sa lalaki ay magdamit babae. There are distinctions. At again, ang inaano nun is to be able to distinguish yung babae sa lalaki. So walang particular na damit na nagsasabing. At sino magsasabing ang pantalon ay pang lalaki? Kung daming pantalon. Meron naman mga kultura na ang lalaki ay by the way, balik tayo sa New Testament sa panahon ng mga apostol. Nakapantalon ba sila? Walang apostol nakapantalon noon. Muli, yun ay gawa ng tao, but ang utos ng salita ng Diyos sa mga kababaihan is modesty, whether it be skirt or pants, dressed with modesty. With that, let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa iyong mga katotohanan. Gamitin mo po tuloy ito para sa aming mga buhay. Ingatan mo po kami at ang aming mga kalusugan, lalo't higit ang aming pananampalataya. At kami ay matapat na maipaglingkod ang aming mga kaloob na galing sa iyo para sa iyong kaluwalhatian, para sa mga kapatiran at gayon din para maging mabuting patotoo sa Ebanghelyo ni Kristo. Ikaw pong patuloy na mangunat gumabay sa amin. Dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po at ito yung tatatapos ang ating time in the Word. Magandang gabi at panatuloy tayong magdasal o manalangin para sa isa't isa.